May mga umagang hindi mo agad alam ang gagawin, pero ang Diyos alam na ang plano para sa iyo. Sa bawat paggising mo, may paanyaya siya, hindi para husgahan ka, kundi para yakapin ka. Sa katahimikan ng unang sandali ng araw, naroon ang tinig ng Panginoon, marahan banayad totoo. Kaya bago ka pa man buksan ang iyong telepono, bago ka malunod sa dami ng iniisip, tumigil ka muna. Dahil ngayong umaga, may gusto siyang sabihin, may mensahe siyang inilaan at hindi mo yan dapat palampasin. Sapagkat ang kaniyang galak ay sa umaga, ang pag-iyak ay tumatahan sa gabi. Awit 32:6. Tahimik mong buksan ang puso mo, ilalapit natin ito sa kanya ngayon. Kapag ang araw ay nagsisimula pa lang, tahimik pa ang paligid at ang liwanag ay marahang sumusungaw sa bintana. Ito ang sandali na madalas ay pinakakalimutan natin, pero ito rin ang oras kung kailan pinakamalinaw ang tinig ng Diyos. Sa oras na ito, hindi mo kailangang magsalita ng marami. Ang mahalaga, bukas ang puso mo. Kaibigan, ang unang hininga mo ngayong araw ay patunay na may layunin pa ang Diyos sa buhay mo. Hindi aksidente ang pagising mo ngayon. Ito ay paalala mula sa langit na may bagong simula, bagong biyaya at bagong direksyon na ibinubulong ang Diyos sa puso mo. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan. Sapat na ang marinig mo ang tinig niya. Tulad ng sinasabi sa awit 143:8, ipadama mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa umaga, sapagkat sa iyo ako naglalagak ng tiwala. Iyan ang panalangin natin ngayon. Marinig ang kabutihan ng Diyos sa unang sandali ng ating araw. Isipin mong sandaling huminto ang mundo. Ikaw lang at ang Diyos. Walang ingay, walang abala, kundi isang paanyaya mula sa langit. Anak, nandito ako. Sabihin mo sa puso mo ngayon, Panginoon, nais kong marinig ka. Dahil sa susunod na sandali, mananalangin tayo. At sa panalangin iyon, baka marinig mo ang mismong sagot na matagal mo nang hinihintay. Isulat mo sa comments, kaibigan ko ang Diyos, kung nais mong maranasan ang presensya niya ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe para mas maraming umaga ang magsimula sa tinig ng Panginoon. Huminga ka ng malalim, isara mo ang mga mata mo, hayaan mong humupa ang lahat ng naiisip at nararamdaman. Ngayon sa katahimikan ng umaga, ipunin mo ang iyong puso sa Diyos. Dito tayo magsisimula, hindi sa salita ng tao, kundi sa tinig ng langit. Hindi sa impluensya ng mundo, kundi sa sigaw ng espiritu mo. Sa sandaling ito, itataas natin ang ating panalangin. Ama naming may kapal, bukas kaming lumalapit sa iyo sa unang hininga ng araw na ito. Salamat sa pagising mo sa amin. Salamat sa biyayang buhay. Salamat sa iyong awa na bago pa man sumapit ang gabi. Ngayon itinatapat namin sa iyo ang lahat ng nasa puso namin, ang mga tanong, ang pagod, ang pangarap, ang minimiting direksyon. Dalhin mo ang lahat sa iyong altar. Dalhin mo ang aming takot, ang aming alinlangan. Dalhin mo ang mga puwersang bumabalisa sa isip at damdamin. At pinupuri namin kayo dahil sa iyong katapatan. Panginoon, buksan mo ang pandinig ng aming kaluluwa. Linisin mo ang daan upang marinig namin ang iyong tinig, hindi ang bulong ng mundo. Tulungan mo kami na makilala ang iyong sambit sa gitna ng ingay. Sa bawat tibok ng aming puso, naway makadama kami ng sagot mo, hindi sa paraan na gusto namin, kundi sa paraan na tama para sa amin. Bigyan mo kami ng mata ng pananampalataya upang makita ang hindi nakikita, pandinig na makadama ng hindi naririnig ng pandinig, at puso na makaintindi ng wika ng Espiritu. Ginoo, sa iyong salita kami umaasa. Hindi kami mananagot sa sarili lang. Hindi kami mananagot sa plano ng tao. Nais namin ang iyong plano. Nais namin ang iyong kagustuhan. Kaya ngayon, hinihiling namin na magsalita ka sa amin sa paraang malambing ngunit makapangyarihan, na sa bawat himig ng Espiritu, maririnig namin ang iyong tinig, na sa bawat pahiwatig ng damdamin, masisilayan namin ang direksyon mo. Nais namin ang isang hinaharap na nakapaloob sa iyong pangako.
Sa awit 108-105 sinasabi, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at ilaw sa aking landas. Ito ang aming panalangin, ilawan mo ang aking landas ngayong umaga. Huwag namang hayaan na maligaw kami sa dilim ng pag-aalinlangan. Gawin mo kaming mga tagapakinig na bukas ang puso, hindi manhid sa tinig mo. Gawin mo kaming mga anak na tumutugon sa bawat bumubulong. Fala conmigo, Senyor. Hindi namin hahanapin ang sagot sa puso ng tao. Hindi namin hahanapin ang kahulugan sa kapitbahay, sa kaibigan, o sa plataporma ng mundo. Hihintay namin ang iyong sagot. Hihintay namin ang iyong pahayag. Hihintay namin ang iyong mensahe. Buksan mo ang bintana ng langit sa aming puso upang bumaba ang iyong salita, upang dumaloy ang iyong presensya. Tulad ng hamog sa umaga na dumadaloy sa tuyong lupa, buksan mo ang aming kaluluwa para tanggapin ang biyaya mong sagot. Sa mga panahong tahimik, sa mga sandaling hindi mo marinig ang ibang boses, sana ang iyong tinig ang pinakamalakas na magtatanghal sa loob ng puso mo. Sana ang bawat himig na dumampi sa iyong esensya ay bulong niya, ako'y kasama mo, manalig ka, sumunod ka, ako'y gagabayan ka. Huwag mong iwaksi ang mahina mong pandinig dahil sa sandaling ito, sa panalangin mo, ang langit ay bukas. Marahil ay maririnig mo ang isang salita, malambing o matatag, na sasabog sa puso mo. Marahil ay darating ang pahiwatig sa isip mo. Isang tanong, isang larawan, isang ilaw sa landas mo. Marahil ay mapaigting ang damdamin mo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, bilang kumpirmasyon ng presensya niya. Kaya't huwag kang lalayo sa katahimikan. Huwag mong ipagsawalang bahala ang pag-asang bumubulong sa kaluluwa mo. Nais kong itanong sa iyo, ano ang unang salita ng puso mo sa Diyos ngayon? Ano ang nais mong marinig? Ano ang kanyang sagot sa kalagitnaan ng katahimikan? Maaari mo itong isulat sa comments. Panginoon, magsalita ka ngayon sa akin. Sabihin mo yon ng buong pananampalataya, ng buo ang loob mo. Ibigay mo sa Kanya ang pagkakataon na magsalita nang hindi mo inaasahan, na sa pagsambulat ng salita niya ay masaksihan mo ang pagbabago. Mananatili kaming nakikinig ng may pag-asa, at sa bawat sandali na manahimik ka, baka doon ka makadama ng tapik ng Espiritu. Kaya't huwag kang lumikas sa presensya niya. Huwag mong iwanan ang puso mo sa karimlan. Huwag mong patayin ang pag-asa. Dahil sa panalangin mong ito, may patutunguhan ang buhay mo ngayon, may direksyon, may pangako. At sa mga sandaling susunod ay maaari mong marinig ng malinaw ang salita niya na magsisilbing ilaw sa iyong paggising. Kung ikaw ay handa, isulat mo sa comments, kasama kita, Panginoon. At huwag kalimutan mag-subscribe para mas marami tayong umaga na magsisimula sa tinig ng Diyos. Hingal ka ng saglit, damhin mong may naghihintay na paglalakbay sa iyong puso. Sa katahimikan pagkatapos ng panalangin, hayaan mong magsimula ang kwento sa pagdaan ng panahon. Isang kwento na sumasalamin sa buhay mo ngayon. Isang kwento na magsisilbing susi sa direksyon ng Diyos para sa iyo. Isipin mo si Samuel. Bata pa siya, walang takot, puspos ng katapatan sa Diyos. Sa gabi natutulog siya sa tabing dingding ng templo kasama si Eli na matanda na at punong saserdote. Ngunit isang gabi may tumunog sa kanyang puso, Samuel, Samuel. 3 beses ito ginanap. Si Samuel sa una, inisip na si Eli ang tumatawag. Ngunit nang tawagin muli, sinabi ni Eli, sumagot ka. Magsalita ang iyong lingkod, Panginoon. At doon nagsimula ang tinig ng Diyos na hindi lang para kay Samuel, kundi para sa bayan ni Israel. Siya ay naging dakilang propeta dahil nagtiwala siya sa tinig na unti-unting bumubukas sa puso niya. Gaya ni Samuel, minsan ay may tinig sa puso mo na hindi mo pinapansin. Linog lang sa damdamin, bulong habang ikaw ay nag-iisip, kilabot sa puso, na tila nagmumungkahi ng isang pananalita mula sa langit. Naalala mo ba noon ang sandali na may narinig kang tumayo ka, lumakad ka o magtiwala ka?
Iyan ay hindi simpleng imahinasyon. Iyan ay paanyaya mula sa Diyos na magsimula ka ng marinig ang kanyang direksyon ng malinaw. Sa panahon ni Samuel, madilim ang usapin ng pamumuno at espiritualidad sa Israel. May mga hukbo, may mga idolo. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang tinig ng Diyos kay Samuel ang nagsilbing liwanag, hudyat ng bagong pagbangon. Maging sa buhay mo ngayon, kahit may ginagalawan kang problema, kahit may usaping bumabagabag sa isip mo, ang direksyon ng Diyos ay nariyan, kumikilos sa loob mo, naghihintay na tanggapin mo ito. Kung titigan mo ang sarili mo sa salamin ngayon, marahil may nais kang baguhin, relasyon, pananalapi, kalusugan, pangarap, at baka ngayon ang sandali na ang Diyos ay magsasalita tungkol dito. Maaring iibig pahayag niya, lumakad ka ngayon, tanggapin mo ang biyaya ko, gamitin mo ang talento ko, at ang tinig na iyon ay isang susi sa susunod mong kilos. Huwag mong itaboy ang tanong sa puso mo, paano ko malalaman ang tinig niya? Saan ito magsisimula? At ano ang inaasahan ko bilang sagot? Dito papasok ang pangako ng Diyos. Hindi niya ipinagkakaligtaan ang hinahanap ng tao. Tulad ng sinabi sa Jeremias 33:3, tawagin mo ako at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang malalihim at dakilang bagay na iyong hindi nalalaman. Kaya't ang panalangin mo kanina ay hindi basta pag-uusap sa hangin. Ito ay pagtawag sa Diyos, paghamon sa kanyang pahayag. Ngayon, sa simpleng buhay mo araw-araw, sa paghika mo ng kape, sa paglakad mo sa silid, sa pagtahimik mo sa umaga, baka maipadala niya ang sagot. Baka may imahen na sisilip sa isipan mo, isang larawan ng daan, isang numero, isang salita. Tumayo ka, sumabay ka, manalig ka, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Huwag mong baliwalain ang gutay-gutay na pahiwatig, sapagkat doon magsisimula ang pakikipag-usap ninyo ng Diyos. Hindi mo kailangan ayusin ang iyong buhay bago magsalita siya. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat ng problema bago marinig ang tinig niya. Katulad ni Samuel, bata pa siya, sa ilang ulit ay naguluhan, pero tumugon siya ng buong loob. Siya ay nagtanong, magsalita ang iyong lingkod, Panginoon. At tumugon ang Diyos sa puso niya. At iyon ang simula ng mahusay na plano ng Diyos para sa Israel. Sa buhay mo ngayon, maaring marami ang nagtataka. Bakit hindi pa ako marinig? Bakit wala pang malinaw na direksyon? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang tinig ng Diyos ay madalas dumating sa pinakamasinsinang sandali, sa gitna ng katahimikan, sa pagitan ng paghinga. At sa pagkakataong ito, sa panalangin mong ginawa mo kanina, ang langit ay nakabukas. Ang tinig ng Diyos ay nakahanda na bumaba sa puso mo. Maaari ka ring makadama ng kirot habang inaantabayanan ang sagot. Maaari kang matigilan sa pagsasabing, hindi ko alam kung tama ito, pero huwag kang susuko. Patuloy mong hayaang ang Espiritu Santo ang tumahimik sa gitna ng pag-aalinlangan. Patuloy mong hayaan ng Diyos na muling tumago sa puso mo at siguradong darating sa iyo ang isang pahayag, isang direksyon na pag-aaralang sundan mo. Ngayon, nais kong itanong sa iyo, sinong karakter sa kwento ni Samuel ang pinaka-nakarelate ka? Anong bahagi ng kwento niya ang kumatok sa puso mo? Maaari mong isulat sa comments. Kaibigan si Samuel sa aking pakikinig sa Diyos. Huwag mong iwaksi ang mensahe niya ngayong umaga. Maghintay ka sapagkat sa susunod magtatanggap ka ng isang salita mula sa langit, isang direksyon na magpapatalino sa puso mo, magbibigay linaw sa hakbang mo. Sa paglakad natin sa daan ng pananampalataya, darating ang sandali na hindi sapat ang simpleng paghihintay. Kailangan ding magbukas ang puso, linisin ang loob at payagan ang tinig ng Diyos na pumasok ng malinaw. Dito tayo ngayon sa pagkakataon na hindi lang tayo nakikinig, ngunit nagigising ang Espiritu sa isang bagong antas. Ang susi sa pakikinig sa tinig ng Diyos ay ang pag-aayos ng puso, ang pagbubukas ng daan sa kanyang presensya at ang pagtanggal ng hadlang na minsay hindi natin namamalayan. Tanggapin mo sa isip mong bawat salita mo sa Diyos ngayon ay mahalaga. Ngunit higit pa riyan,
Tanggapin mo sa puso mong ang Diyos ay nagsasalita sa katahimikan, sa mga puwang na walang tunog, sa pagitan ng hininga mo. Upang marinig mo ang direksyon niya, kailangang linisin natin ang puso mula sa alinlangan, mula sa galit o sama ng loob, mula sa pag-aakala na hindi karapat-dapat ang ating buhay. Kailangang magbalik loob tayo. Kailangang maging mapagpakumbaba tayo. Kailangang maging matatag ang pananampalataya. Isipin mo ang isang silid na puno ng alikabok. Kahit gaano mo pa kaganda ang bintana, kung puno ng alikabok ang hangin, hindi mo makikita ang liwanag galing sa labas. Sa ganitong paraan, ang puso mo ay parang silid na kailangang linisin upang makapasok ang sinag ng Diyos. Kailangan alisin ang alikabok, ang mga sama ng loob, ang hinanakit, ang inggit, ang hindi pa napatawad, ang mga alaala na patuloy na bumabalik at humahadlang sa paningin ng Espiritu. Sa Biblia Tagalog, sinasabi sa Juan 1:9, kung ikikilala natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin ang mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng katiwalian. At ito ang pangako mo ngayon, ang Diyos ay tapat. Kapag humarap ka sa Kanya na may puso na nagsisisi, kapag inamin mo ang iyong mga pagkukulang, ibibigay niya ang kapatawaran at linis sa kaluluwa mo. Kaya ngayong umaga, huwag lang tayo manalangin para sa sagot. Manalangin rin tayo para sa paglilinis, para sa muling pagpayapa ng puso. Ngayon, sa mga lugar sa puso mo na tila gusto mo nang itago, gusto mong takasan, gusto mong ipakulob sa kadiliman, ilabas mo na. Dalhin mo sa Diyos ang mga sugat mo. Dalhin mo ang mga takot, ang mga pangamba, ang mga hibla ng galit. Sabihin mo, Panginoon, linisin mo ito. Hayaan mong ang kanyang presensya ay dumaan, maghaplos sa sugat, maghilom, magdala ng pagkakasundo. Sa ganitong paglilinis, nagiging mas malinaw ang boses niya, nagiging mas madalas ang kumpirmasyon, at ang direksyon niya ay mas kita. Kung mayroon kang relasyong masalimuot, trangka mo ito sa Diyos. Kung may proyekto na hindi mo alam kung ilalakad, ilapag mo ito sa kanyang harapan. Kung may pangarap na natigil dahil sa takot, ipagkatiwala mo sa kanya. Palitan mo ang duda mo sa tiwala, ang pagkabahala sa pag-asa, ipagawa mo sa kanyang kamay. Sa prosesong ito, mararanasan mo ang biyaya ng Diyos. Ang puso mo ay gagawing parang bagong papel na malinis, na handang sulatan niya ng direksyon. At sa panahong iyon, magsisilbing lambat ang buhay mo para sa mensahe niya. Kapag natanggal na ang hadlang, ang susunod na hakbang ay ang makinig ng tapat. Dito papasok ang disposisyon. Huwag mong patayuin ang pagbabantay sa sarili mo. Huwag mong gawing bulag ang pandinig mo para sa tinig niya. Huwag mong isara ang damdamin mo. Manatiling bukas sa bawat kakaibang pahiwatig. Maaaring dumating ito bilang larawan sa isip, bilang bulong sa damdamin, bilang patlang ng pakiramdam sa kaibuturan mo. Huwag mo itong baliwalain. Huwag mong sabihing baka lang, sapagkat maraming pagkakataon na dito nagsisimula ang komunikasyon ng Diyos sa puso. Ang direksyon ng Diyos ay madalas dumarating sa mga munting palatandaan. Isang numero, isang bibigkas, isang nakatingin sa iyo, isang pakiramdam. At kapag buong puso kang nakikinig, nagiging bulwagan ang iyong kaluluwa para doon magsalita ang Diyos. Kaya't habang sinusukat natin ang kahalagahan ng pakikinig, tandaan mong hindi sa lakas ng boses sumusukat ang autoridad niya, kundi sa kapangyarihan ng katapatan ng puso. Ngayon, maaari mong itanong sa sarili mo, ano ang nasa loob ng puso mo na hindi mo pa nailalabas? Ano ang nais mong ipaayos? Ano ang nais mong marinig? Maaari mong isulat sa comments, puso ko'y inihahanda ng Diyos. Huwag mong pigilin ang panalangin ng iyong kaluluwa. Huwag mong ikulong ang inaasam na sagot. Dahil sa susunod nating sandali, makakatanggap ka ng malinaw na tinig, isang kumpirmasyon, isang liwanag, isang direksyon na tatanggapin mo ng may tapang at pananampalataya. Habang patuloy kang nakikinig sa bulong ng Espiritu,
Mahalagang tandaan na ang puso mo ay instrumento ng Diyos upang itanggap niya ang pahayag at ilabas ang plano niya. Ngayong naalis mo na ang mga hadlang at nilinis mo ang daan sa puso mo, ngayon ang panahon upang ito'y lalong maging bukas. Maging lupaing ihahaya ng kanyang mensahe. Maging aking dungawan patungo sa banal na direksyon. Ang isang puso na bukas ay hindi natatakot na wakasan ang mga dating pattern o iwan ng mga lumang takot sapagkat alam niyang ang Diyos na may plano ay may kapangyarihan din. Hindi sapat ang manalangin lang sa katahimikan, kailangan mong buhayin ang iyong pananampalataya habang naghihintay. Ibig sabihin nito ay manindigan ka sa panalangin ng umaga. Sabihin mo sa sarili mo, ako'y magtitiis sa paghihintay sa Kanya. Ipagtiwala mo ang araw mo sa Kanya at sa bawat hakbang mo, hayaang ang direksyon niya ang magsilbing ilaw sa tabi mo. Ang pangako ng Diyos ay hindi nakadepende sa lakas mo, kundi sa Kanyang katapatan. Kahit may alinlangan, sabihin mo, Panginoon, lakasan mo ang aking pananampalataya. Sa Bibliang Tagalog, ganito ang sabi sa Santiago 1:6, datapuwa't humihingi siya ng may pagdududa, sapagkat siya'y tulad ng alon sa dagat na hinahataw at ibinubulwak ng hangin. Yan ang babala. Kapag ang puso mo ay puno ng alinlangan, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos. Kaya't ngayon, tiyakin mong ang pananampalataya mo ay hindi lumulusog sa takot. Huwag mong hayaang ang pag-aalinlangan ang mamuno sa isip mo. Sa halip, itayo mo ang iyong puso sa pananalig, matibay at tapat. Isipin mo ang isang hardin, kapag puno ito ng damo at tukso, ang magandang binhi, ang tinig ng Diyos, ay mahihirapan tumubo. Ngunit kapag linis at inararo ang lupa, kapag tinanggal ang mga pesteng nagpapahirap sa ugat, doon pwedeng sumibol ang magagandang punla. Ganyan ang kalagayan ng espiritu mo. Linisin mo ang imahe ng pagkakasala, alisin mo ang mapait na alaala, tanggalin mo ang kadenang hindi mo sinasadyang ikinulong mo sa iyong puso, at hayaang dumating ang tinig ng Diyos na sumibol bilang punla ng direksyon, bilang mensahe. Ngayon, huwag kang matakot lumakad sa liwanag. Huwag mong pigilin ang pagsunod kapag maramdaman mo ang pahiwatig ng Diyos. Kahit pa alam mo na may posibilidad ng pag-aalinlangan, hayaang ang katapatan mo sa Kanya ang maghawak sa direksyon. Huwag mong isipin na kailangan mong perpekto ka para magsalita siya sa iyo. Ang Diyos ay hindi naghihintay sa perpektong panalangin. Siya'y tumatawag sa pusong nagbubukas. Nais niya ang katapatan mo, ang katotohanan mo, ang kahandaan mo. Sa bawat hakbang mo ngayon, bilang isang anak niya na nangangarap marinig ang tinig niya, manalangin ka, Panginoon, ituro mo ang landas ko ngayong araw. At sa bawat tanong mo sa puso mo, saan ako susunod? Hayaan mong ang sagot niya ay dumating sa isang simpleng paraan, sa pagtingin mo, sa mga palibot mo, sa mga pagkakataon, sa damdamin mo, sa panahon mo ng katahimikan. Minsan ang sagot niyan ay hindi may ingay, kundi sa isang himig, sa isang larawan, sa isang pakiramdam. Huwag kang matakot sumunod sa pahiwatig kahit hindi mo pa ito nauunawaan ng buo. Maraming tao ang natigil sa lugar nila dahil naghihintay ng kumpletong linaw bago kumilos. Ngunit ang Diyos ay naguutos sa pananampalataya. At kapag kumilos ka, kasama mo siya. Kapag naglakad ka sa direksyong Kanyang ibigay, niya kang iingatan. Naalala mo ba ang pahayag sa awit 32:8? Di ko ikakaila sa iyo ang aking mga mata. Ituturo ko sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Hihimaton ko ikaw ng aking mga mata. Iyan ang pangako mo ngayon. May gabay siya sa mata niya sa iyo at hindi siya mawawala. Mahalagang tandaan, hindi lahat ng pahiwatig ay agad mauunawaan. May ilan na dumarating bilang tanong sa puso mo, bakit hindi ko ito nakita noon? May iba na parang hamon. Lumakad ka pa rin kahit wala pang katiyakan. Pero sa gitna nito, ang mahalaga ay ang usapan ninyo ng Diyos, na bawat hakbang mo ay may kasamang awit niya, bawat pag-ikot mo ay may dotang direksyon niya.
Kung may bahagi ka sa buhay mo ngayon na nangangapa ka, natatakot ka, hindi mo alam ang susunod na hakbang, hayaan mong ang pahiwatig niya ang maging ilaw mo. At magsimula kang maniwala na bawat tingin mo sa paligid ay may posibleng pahiwatig niya. Huwag mong iwaksi ang mga simpleng mensahe mula sa awit, mula sa pangungusap ng kapwa mo, mula sa damdamin mo, dahil hindi mo alam kung ano ang dalang tinig niya. Ngayon, nais kong itanong sa iyo, anong mensahe ng Diyos ang nais mong tanggapin ngayong araw? Anong pahiwatig ang naghihintay mong mabuklat sa puso mo? Maaari mong isulat sa comments, "Tinig ng Diyos sa akin ngayon." Ibahagi mo rin sa iba mong kapatid sa pananampalataya. At huwag kalimutan, mag-subscribe para hindi natin mapalampas ang sandali kapag binigyan ka ng tiyak na mensahe. Sapagkat sa susunod, matutuklasan natin ang kumpirmasyon at malalim na direksyon na inaasam mo sa puso mo. Habang tuluyang sumisiklab ang araw sa silangan, narito tayo sa puntong hinihintay ng puso mo, ang sandaling ang tinig ng Diyos ay hindi na lamang lasa ng hangin kundi yuyukod sa pamamagitan mo. Ngayon ay panahon na para lumakad kasama niya, hindi bilang nakakakilalang tagasunod lang, kundi bilang isang kaibigan na nakikipag-usap sa Diyos tuwing umaga. Sa lahat ng panalangin mo, sa lahat ng paghihintay, sa lahat ng pahiwatig na unti-unting bumubukas sa puso, ngayon lilinawin ang landas. Isipin mo, may sandali sa araw mo ngayon na hihinto ka. 1 minuto, 2 minuto at mararamdaman mong dumampi ang kamay ng Diyos sa balikat mo. At sa hininga mo, maririnig mong humihip ang kanyang tinig. Lumakad ka rito. Puso mo'y aking pupunuan. Sumunod ka sa akin. Hindi mo kailangan pilitin ang isip mo. Hayaang ang Espiritu Santo ang magbigay linaw sa bawat hakbang mo. Kapag inilapit mo ang puso mo ng bukas, makakakita ka ng direksyon, isang daan na hindi mo inaasahan, ngunit kapatpatan ng kanyang plano. Ang pangako na ituturo niya sa iyo ay hindi pangkaraniwan. Maaari itong maging isang linaw ng pag-ibig, isang kumpirmasyon ng pangarap, isang hakbang ng pananampalataya, isang direksyon na sa una ay parang mabigat, ngunit sa bawat hakbang, ang gabay niya ay madarama mo. At sa bawat sumunod na hakbang mo kasama niya, unti-unti mong madarama ang ginagawa niya sa iyong buhay. Pagbubuo ng kapanatagan, pagpapatibay ng pananampalataya, pagpapalitan ng takot ng tapang. Hindi mo kailangang sumagot ng malalaking salita. Hindi mo kailangang magbalangkas ng plano ngayon. Hahayaan mong ang panalangin mo, ang sinabi mong, "Panginoon, magsalita ka," ay maging susi upang pumasok ang sagot niya. At sa pagpasok niya, unti-unyang sasabihin niya ang mga sumusunod, "Ako'y kasama mo sa bawat hakbang. Manalig ka sa akin kahit hindi mo pa nakikita ang buong landas. Gumising ka sa katotohanang ikaw ay iniibig ko ng lubos. Sumunod ka at makikita mo ang kanyang kabutihan sa buhay mo." Ngayong umaga, hayaan mong maging totoo ang pangakong ito. Makikita mo ang presensya niya sa maliliit na bagay, sa mga pagkakataong bihira mong pansinin pero puno ng kabuluhan. Sa pagngiti ng isang kausap, sa bulong ng hangin, sa saglit na katahimikan sa isip mo, dooy iyan ang kanyang paraan. At bawat pahiwatig mo na pinakinggan mo ng may pananampalataya ay magiging hakbang mo sa pagbabago. Hindi nagtatapos dito ang paglalakbay mo. Hindi ito pangwakas na tugon, kundi simula ng mas malalim na komunikasyon sa Diyos. Tungkulin mong hayaang ang tinig niya ang maghari sa araw mo. Hayaang ang direksyon niya ang maging ilaw sa dilim. At kapag may alinlangan kang maramdaman pa rin, ipagkatiwala mo iyon sa Kanya, sapagkat Siya ang iyong gabay na hindi mawawala. Ngayon nais kitang anyayahan, ipahayag mo sa puso mo at sa salita mo, "Panginoon, nais kong marinig ang tinig mo sa araw-araw. Huwag kang matakot magtiwala kahit hindi mo pa nakikita. Huwag kang matakot magsimula kahit maliit. At kapag ginawa mo ito, sisimulan niya ang paglalakbay mo sa direksyon ng kanyang plano." Isulat mo sa comments, "Tumugon ang Diyos sa akin." Kung nakaramdam ka ng presensya niya ngayong sandali, mag-subscribe ka
para sa mga susunod na panalangin, direksyon at mga pahayag mula sa Diyos. At i-click mo ang susunod na video na lalabas dito sa screen dahil doon, sama-sama nating tutuklasin ang tinig niya na magpapatibay at magbibigay linaw sa bawat hakbang mo. Ang iyong puso ay handa na. Ang Diyos ay naghihintay lang. Lumakad ka kasama niya ngayon.